Iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Yon! At super excited na ang lahat. Yes. Diba? Na iba ang frame. Oo alam mo, nga. nakipagpalit ako kasi very, alam mo yun, very ako kung nagtitake note ako. Oo. Dahil yung guest natin dapat dun siya sa kabilang angle. At saka Mari, kung nanonood ka ng Tony Talks, alam mo yan. Oo, in fairness, diba? Oo. Alam mo namang minsan mapunta tayo doon. Ay, Mari, pakilala muna natin ang ating Eto guest. na. Diba? Ang pinakaiintay ng lahat. And Oo alam mo nga. yun, bigla kami, alam mo yun, nag-flashback sa amin. Oo 20 nga. years of friendship and alam mo yung pagkakakilala. Ayan, hindi ko na patatagalin pa. Ayan, introduce na natin, none other than Sabay! Miss Tony Gonzaga! Hello, Kapitana Sisa and Cora. Ayan. Hello po. Hi. Good morning. Starstruck pa rin ako sa'yo ngayon, Tony. Ano ka ba? Hanggang ngayon, grabe. Grabe, dati isa lang kami ng boss. Oh. Diba? Totoo yan. Nagtrabaho kami sa isang kumpanya dati sa Star City. Oo. Alam Diba? niyo po, kanina, di ba nagkakwentuhan kayo? Oo. Pinapanood ko lang kayo. Parang dinadala niyo ako doon sa throwback niyong dalawa. Oo. Kung ano yung trabaho niyo dati, kung nasaan kayo. Correct. Tapos napagkikwentuhan niyo kung ano na kayo ngayon, kung nasaan na kayo ngayon. Diba? Di pa natin alam kung ano mangyayari sa mga career natin. Correct, no? diba? Makanta ako sa Star City dati. Oo. Tapos sumasama ako sa mga barangay tour. Sa mga shows namin. Tapos hanggang sa alam mo yun. Hindi pa siya DJ, no? Oo. Wala pa siyang on-cam. Oo, wala. Walang any platform, any social media. As a wala. production girl pa lang siya Oo, noon. correct. At laging pag tumawag ako si Tony, kailangan kita sa ganito. Go lang. Diba? Go Antaray ka agad. tribute! Oo. May pa-tribute sa'yo. Hindi totoo naman kasi talagang minsan kasi ayaw maniwala ng mga tao na very long time na magkakilala ko kayo magkapatid. Yes. 24 years Oo, ago. diba? 24 Before years. I Love You Piolo ba? Oo, before pa. Imagine, before pa ako mag-commercial ng I Love You Piolo. Kasama nyo na ako noon nung nag-I Love You Piolo ka. Diba nung nakuha mo yung first break mo sa commercial na yun, sobrang nagdiwang tayo. Kasama, siya ang nagputol ng cord ni Mami Pinto. Oo. Ganun katagal ang pagsasama namin. Uy, sabi ko nga si Catherine, hindi pa nga dati, si Alex. Di ba Alex na siya ngayon? Oo. Si Alex dati, sabi ko nga nung nagkita kami, dati Alex hindi ka pa ganyan. Diba? Ngayon sobra ka na. Mukhang batang kalye lang yun dati. Correct, hindi ba? Pero alam mo yun, sobrang nakakatuwa. Ayan. Miss diba? Tony, kagaya nito, yung binabalik ka sa kung ano yung pinanggalingan mo dati, like yung career mo before, madalas ba mangyari ito na namimit mo ulit yung mga taong kasama mo sa pag-uumpisa mo sa show business? Yan ang masarap mo makasama at makita uli. Kasi pag nakita mo sila, doon mo makikita kung gaano kalayo na yung nilakad mo sa journey mo sa buhay. Kasi di ba minsan tayo feeling ko, masyado tayong like, always thinking about the future, kinabukasan, ano mangyayari bukas. Oo. Tapos feeling natin, ang layo pa ng lalakbayin natin dahil ang dami pa natin mga pangarap. Whereas, when you look back, doon mo makikita, ay, how far I've come. Oh my From gosh, alam mo, Taytay to para ako nanonood ng Tony Ortigas. Talks. Naks. Oo nga. Parang lahat ng ilalabas niya, Mare, ay Correct. words of wisdom. Alam mo ba kapag medyo depressed ako sa buhay, yung mga tipong syempre hindi naman may iwasan yun eh. Pinanonood ko lagi kasi inaabangan ko lagi yung mga words of wisdom mo. Laging meron eh. Correct. Tsaka yung isa pa, yung pinaka nag-trigger sa akin, dumadaan sa reels ko yon na parang nasa service ka ata one time eh. Yung sinabi mo na God sometimes destroy our plans because meron siyang mas magandang plan for you. Yes. Diba? Kaya yun. Kahapon lang, Mare, di ba pinag-uusapan natin yung latest na naging interview niya? Oo. Kay, interview ni Pepe? Miss Catherine. Ni Oo. Catherine. Oo, Alex. yung honesty churut po. Oo. Pinag-uusapan namin kahapon, all of a sudden napag-usapan, grabe yung usapan ni yung dalawang magkapatid. Oo, pinagchichismisan ka namin. Ganun kami mag-usap. Talaga? Kasi sabi niya, share natin yung mga ilan sa pag-uusap natin. Correct. Tapos ang pag-usapan din namin kahapon, nagulat kami na sabi, ay kahapon pinromote namin na please don't forget to support January 31. Bukas na ang may Sassy Girl. Sinasabi pa lang namin na, Miss Tony, welcome ka dito. We're invited kasi baka makarating sa'yo. Yes. Na open lagi ang Energy FM to support you. Wow, thank Kahit you, nung Energy. nag-concert ka, pinromote namin Thank yun. you, Energy! Diba?
kahit yung pelikula nyo din na pinagsamahan nyo din ni ni Catherine ni Alex nung last, lagi kami. And even the my teacher. Oo. Yes, thank you. Ayun po, yung last MMFF. Which is yun yung last na movie mo, diba? Oo, pero 2 years ago, yes. Oo. Pero alam mo, ang sarap makarinig ng ganun kasi maliit lang yung industriya natin. Ang Correct. sarap makarinig na nagsusuportahan tayo sa isa't isa. Hindi, totoo naman. Dapat lang naman po. No? Kasi di ba maliit lang ang industry natin. At saka if we support each other, mas maraming work for everyone. Correct. Sa mga manggagawa sa production, sa pelikula. Kalat yung blessings, Correct. no? Nasa Yes. spread. Kaya nga naman, since andito ka na, naku, eto na yung opportunity. Dahil very excited kami dito sa Sassy Girl mo. Oo Thank you sa lahat ng mga nasa bus, MRT, nakikinig, naghihintay, nanonood. Pag may spare time po kayo at may panahon kayo, lalo na sweldo na, bukas na po ang showing ng My Sassy Girl. Kung minahal nyo po ang Korean version, mamahalin nyo po ang Pinoy adaptation ng My Sassy Girl dahil Ayan, lumalabas walang na, ang binago poster. sa mismong core ng pelikula. Ay, wow. Kung ano yung minahal nyo noon, binigyang buhay lang namin ngayon. Kaya sana po, maibigan nyo ang aming handog sa inyo. Deserve nyo tumawa, kiligin, mawasak, mabuo uli, at mag-reminisce dito sa pelikulang to. Kasi marami akong nakausap na yung pinanood daw nila tong pelikulang to. Single pa sila, ngayon may anak na sila. Or kaya, nung pinanood nila to, nag-break sila ng boyfriend nila. Yung ang daming mga marereminisce mo, oh my gosh, high school days. Ako naman nung napanood ko tong pelikulang to, na-reminisce ko yung mga unang-unang rom-com na mga ginagawa ko. Kasi pinapanood sa akin to sa set ng You Are the One. Okay. Gumagawa kami ng rom-com. Tapos ang sabi sa akin yan ang peg namin sa'yo. Alam mo kung bakit minamahal ka ng tao pag gumagawa ka ng pelikula at sinusuportahan ka. Kasi you have this gift, yung natural mo na pagka alam mo yun, as an actress na once na rumolyo na, kasi sa lahat ng pelikula mo na pinanood ko yon, starting all over again, tapos may Only You, sila Bong Navarro, hanggang sa may Big Love, tapos diba ang dami, lahat yun pumapatok kasi natural kang umarte. Hindi yung tipong umaarte, hindi katulad ng iba ha. I'm not comparing naman na umaarte pero umaarte pa, yung mga ganon. Lalo pag nagpatawa ka na, tapos yung mga punchline mo minsan, natatawa ako, lalong-lalo na sa, yung may wedding, Four Sisters in a Wedding. Yung, oo. Talagang isa sa mga tumatak. Sandali, meron kasi, may punchline ka dun na Pwede mo ba kaming sampulan nun, Miss Tony? I'm sorry, ma. Ayan. Binasbas ni Alex. Oo. Nakakaasar ang acting mo dyan. Sabi ko, ako rin naasar din. Nakakaiyak kaya. Sobrang ang dami mong tumatatak na mga punchline. Thank you. Miss Tony, madakuan ko lang yung yung movie nyo ngayon na My Sassy Girl, no? Ano yung karakteristik nung karakter mo doon na meron ka sa sa totoong buhay? Anong pagkakahalintulad po ninyo? Yung parang mataray na hindi naman. Na hindi. Talaga ba? Parang hindi naman ganun mataray na. Parang wala naman po. Hindi, pero minsan si Paul sabi niya. At saka yung mga nanligaw kay Alex, natatarayan sa akin. Talaga ba? Oo, medyo spunky. Yun siguro. Hindi na lang mataray. Spunky. Kasama ba yan sa sinungitan mo yung kapitbahay ko? Talaga? Kapitbahay ko. Hindi nga. Bakit? Yun Hindi, siguro. wala yung sinungitan mo. Ganun siguro yung sassy. Pagkasasi. Hindi, protective ate ka naman. At saka, Miss Tony, di ba nabanggit mo rin sa mga interviews mo na minsan talaga kapag lalo na pagpagod ka sa trabaho, hindi ka pala imik. Kaya minsan na may misinterpret ng ibang tao, akala nila masungit ka. Oo. Ganun din talaga yung character mo dito sa sa My Sassy Girl. Itong Sassy Girl, medyo mas siya, all out siya talaga. Kasi nga ang character niya, 'di ba? Wasak na wasak siya. Wasak na babae. Oo. Na pinipilit buuin ng isang lalaki. In the end, winawasak lang niya yung guy. So sobrang nakakaawa yung character ni Pepe. Actually kahapon nag-premiere night kami, pinanood ko. Oo. Sabi ko, grabe, kawawa naman may ganun. Kung may martyr na babae, siya yung version na martyr na lalaki. Na kahit anong gawing pananakit sa kanya ng babae, nandun pa din. mahal na mahal niya yung babae. Kasi nakita daw niya yung, ang ganda nung sinabi niya, parang nakita niya yung beauty in the midst of her brokenness. Na gusto niyang alagaan yung beauty na yun. Sabi niya,
pag nawala tong facade niya na broken, ang ganda-ganda nitong babaeng na to, tsaka masarap siyang mahalin. Yun ang nakita nung guy sa kanya. Imagine, minahal niya yung girl at her worst. Yun naman talaga dapat, diba, maganda sa ganong aspeto ng so buhay. yun ang na-appreciate ko dun sa film nung pinanood ko siya kasi 4 years ago na namin siya nagawa. So alam mo yun, parang nawala na siya So wala pa pong pandemic? Hindi. Ka-start ng pandemic. Oh my God. Walang vaccine, oo. super lockdown major. Kami lang ang nagwo-work nun, walang tao sa Ay, kalye. wow, totoo. Ay, ang galing. Yung mga permit. Oo. Yun. Kasi nga, kailangan na siyang ituloy. So, siguro mga, towards the end of the year. So nakaranas ka din ng mga parang lock-in Lock-in. na Quarantine, shoot, ganon. Super lock-in kami dito. Tapos everyday shoot. Tapos, Oo. actually nakatulong yung lock-in pag artista ka. Oo. Kasi hindi ka kumakalas dun sa character. Oh. Tapos nasa set lang kayo. So Oo. parang mas madaling hindi katulad dati na parang talagang lagarisa, papakamatay na kayo sa mga schedules. Promo dito. Lalo ka na, left and right ang ano mo. Wala talagang priority sa pahinga. Ang Oo. pahinga pag talagang sa pa cementerio levels. Doon ka na magpahinga. Gano'n. Huwag ka magpahinga. Parang ganun kami dati, papakamatay talaga kami sa trabaho. Pero yun ang maganda nung pandemic, no? Correct. Talagang binubongga yung sinasagad nyo dati hanggat may makukunan. Pero ngayon hindi na. Priority na natin ang health. Tama, totoo naman yun. Health is wealth. Yun naman din talaga yung pinukaw ng pandemic para sa lahat. Kumbaga iminulat din ng Diyos ni Lord Na mas sa mahalaga lahat. natin ang kalusugan. Na kaya kong tanggalin yan lahat sa inyo. Diba? Miss Tony, nabanggit natin si Mr. Pepe kanina. May tanong ako, ano yung nagustuhan mo sa kanya na hindi mo nakita, or ano yung ugali niya na nakita mo na hindi mo nakita sa ibang leading man mo dati dito sa movie na to? Kasi if I'm not mistaken, hindi ito yung una po ninyo pagsasama, di ba? Yes. Sa pelikula. Yes. You're My Boss yung una. Oo. Ang leading man ko nun si Coco. Si Coco. Pero magaan na ang loob ko kay Pepe. At Ever since. Oo. Alam mo, lahat ng mga leading men ko, may special silang espasyo sa puso ko. So kanya-kanya. Kanya-kanya. Pero ako for me, isa sa pinakamagandang trait ni Pepe, kaya ako siya ina-admire, not just an actor and as a person, yung humility niya. Ay, talaga. Napaka-sarap niyang kasama. Kasi parang, alam mo yun, yung parang napaka-humble. So parang ikaw, parang ang baba ng loob niya. So ang baba, gusto mo na rin mas mababa na yung loob mo. Totoo. Parang basement level na yung loob namin sa sobrang humble niya. Oo. So parang may kasama ka lang na isang normal na tao, hindi kayo artista. Parang hindi ka, yun siguro, hindi mo na feel na artista kayo pag nagtatrabaho kayo. Feeling mo lang trabaho nyo to, tas pag cut, balik kayo sa normal na buhay. Kasi nung nag-usap kami ni Pepe sa buong shooting ng pelikula, naalala ko, never kaming nag-usap about showbiz. Ay, talaga, ang galing. Yun naman talaga dapat. Kasi nga pandemic, di ba? Oo. So ang utak namin talagang na-erase sa showbiz. Oo. Ang mga usapan namin yung mga Tukol sa buhay. yung mga pamilya, pinagdaanan niya noon. Kaya nga bago siya mag-Tony Talks, sabi ko, uy, grabe pala yung pinagdaanan mo. Grabe ka naman pala talaga. Tapos sabi ko, ito Tony Talks kita. Sabi ko, yung sa'yo. Ay, wow. Sabi ko, ay, timing na timing. Kasi grabe din yung pinagdaanan niya as a person. Pero ngayon, di ba, kung titignan natin si Pepe, di ba, na parang tipong Parang walang nangyari. umaalay ng stars sa kanya. Kasi parang back-to-back project, di ba? Dahil katatapos lang niya gumawa with Marian Rivera in Ding Dong. Ngayon naman, Tony Gonzaga naman. Pagkatapos nito, meron na siya ipopromote. Meron pa rin na naman. Para next week may pelikula na uli siya. Ay, talaga, ang galing, Ang pelikula diba? sa kanya ata vlog weekly. Vlog ba ang pelikula sa'yo? Weekly ka may pelikula. May collaboration lagi. Na ang galing, no, na nabe-blessed. Ito naman yung Deserve niya. Yung tanong ko naman sa Tony, after kasi 'di ba yung last mo is 2 years ago, yung With My Teacher with Mr. Joey De Leon. Yes. So eto na yung ulit yung parang comeback film mo. How does it feel? May nervyos ba na tipong, kasi 'di ba 2 years eh. Oo.
sobrang at home. Talaga. Kasi rom-com siya eh. Oh. Parang feeling mo, dito ka dati nakatira. Tsaka parang forte mo yun talaga yung rom-com no? Masarap kasing gumawa ng rom-com. Tsaka may yung mga punchlines mo, for sure may aabangan na naman kami mga punchlines mo dito. Si Pepe ang dami. Ang galing ni Pepe sa pelikula. Madami na naman putol-putol ilalagay sa TikTok. Naman, naalala ko na yung punchline niya na tumatak sa utak ko. Ayun, yung sa yung Four Sisters in a Wedding, yung options. Oo. Yes. Sa may kusina. Yun yung mga may punchlines ka minsan na biglang pipitik na lang. Diba? Katulad din yun sa mga iba mong pelikula, may mga signature ka talagang iniiwan na marka sa bawat pelikula na pag pinanood ka ng tao, Tony, parang Tony Gonzaga trademark. Siya lang ang nakakagawa niyan. Siya lang ang may kaya niyan. Hindi, totoo naman din yan. Kasi ever since naman pinanood ko lahat eh. 'Di ba? Tapos yun nga, yung sa My Teacher naman, talaga hindi ko naman in-expect na drama pala yun. Yes. Alam mo ba yun? Kasi may time, MMFF yun eh. Iniiwasan namin lahat nung ate ko, nanonood kami. Diba, mimili ng panonoorin. Kasi nga parang tipong sabi, ayokong ng drama kasi Pasko. Gusto kong ganun. Ay, panoorin natin si Tony, tatawa tayo dyan. Pagdating nag-iiyakan kami doon sa loob na sine. Sabi ko, ang galing ng story na yon, promise. Nung pinanood namin na talagang grabe. Kaya sabi ko nga, sobrang nakakamiss. Ako naman, sobrang especially yung My Teacher sa puso ko. Kasi, I remember, nung umalis ako sa Eat Bulaga, isa sa talagang parang hindi kami nag-usap ng matagal, si Tito Joey. Wow. Tapos, parang sabi ko, one day, magkakatrabaho uli kami. God's time. Tama. Binigay, diba? Ang galing. Which nangyari. Correct, diba? Pero itong sassy girl na bukas na. Yes. Dun sa mga pangga natin. Dun sa ating mga team replay, sabihan nyo yung mga kamag-anak nyo dito sa Pilipinas. Kasi most of our team replays sa abroad. Yes. At ang daming nanonood. Oo nga, congrats sa inyong dalawa. Talaga ang dami nyo napapasaya. Ay, maraming salamat. Maraming salamat. Sa abroad, sa Pilipinas. Correct. Alam mo ba, ginagamit ko na nga din yung yung tagline mo na, Hello Philippines and Hello World. Kasi via YouTube diba? Sa world. Dagdagan mo na ng Hello Universe. Parating na tayo sa intergalactic. Correct, diba? Yung mga alien manood na talaga. Pero lahat. right after this, Tony, ng may sassy girl, any projects na on TV, babalik ka na ba sa TV? Babalik syempre, po ba kayo sa pelikula. napapabalitang PBB? Oo. Ay, feeling ko may mga bagong magagaling na host and it's their time to shine. Parang feeling ko the 16 years that I've given sa PBB, parang na yon. That was special and memorable in my heart. Pero sobrang gagaling na ng mga host ngayon ng PBB and I'm sure they will continue the legacy ni Kuya. Pero alam mo, Miss Tony, kapag naririnig talaga namin ng PBB, lagi nakakabit sa utak namin Tony Gonzaga. It's baka Tony dahil yung Gonzaga. boses. Nag-trademark na talaga. Siyempre medyo 16 years siyang naging bahagi ng buhay ko. So talagang rin yun, part na rin yun ng aking pagkatao. Hindi mo ba nami-miss mag-TV? Na kanina, nag-guest ako sa TV sa magkapatid. So ko, ay grabe, nakakamiss, tsaka yung premiere night. So ko, nakakamiss, parang yung dati kong ginagawa. May miss factor. But ngayon parang intentional ka na every time you take on a project. So parang mas excited ka nang mag-work. Kasi dati parang autopilot na yun. Correct ka. Guesting dito. Parang segue dito, segue dyan. Diba yung mga trabaho natin dati, lagaring-lagari. Lagarista to the yung mga max. tipong magtatabi tayo sa sasakyan, tapos mamaya konti tulog ka na. Yung mga ganong aspeto. Ang tulog mo parang sa biyahe. Kain mo sa biyahe. Diba ngayon? Malaki po ang binago sa inyo ng ng pagiging ina sa inyong karir ngayon. Sobrang laki ng binago po. Na dati, sabi nyo sa mga vlogs nyo na dati lahat tinatanggap mo, pero ngayon may mga chance na nagsasabi ka na ng no, lalo na kapag nasasagasaan yung oras para sa mga anak mo. Kasi parang na-realize ko, lalo sa mga nanay, pag nag-yes ka sa labas, no sa anak mo yun. Diba? So dapat mas marami silang yes. Tapos or balanse. Kung mag-yes ka sa labas, make sure na at least makadalawang yes sila. Kasi pag sinabi mong yes sa labas, alis ka ng bahay, sila yung no. Pag sila yung nagsabi ng laro tayo,
no, may work ako, di ba? Sila yung may no. Nakakawasak ng puso ng bagets. Nakakawasak Diba? din ng puso ng nanay. Lalo pa si Sevi ngayon, no? Ang bilis na. lumaki. Oo. Di ba dati kinukulit lang, inaasar ni Alex, tapos ngayon parang pabinatili yun Oo na. nga, ang bilis ng panahon. Tapos yung baby girl mo, si Polly ba yun? Polly, oo. Yan. Parang palaki na rin ang palaki. Palaki na rin ang palaki. Diba? Parang tipong inaasar-asar lang ni Alex, tapos maya-maya naglalakad na rin yan. Yes. Diba? So yun ang siguro yun ang naano sa akin ng motherhood, mindfulness. Yung maging present ka sa nangyayaring ngayon. Oo. Like etong interview natin. Oo. Enjoy ko to kasi nandito talaga yung utak ko. Oh. Dati, Oo. nag-interview pa lang tayo. Oo. Nakasegue na yung utak ko kung aabot kami sa next. Oo, kung saan pupunta. Oo, na mall tour tipong mamayang ganon. gabi. Oo. So hindi mo na-enjoy yung bawat moment. Actually, yun nga ang gusto kong, kung babalikan ko yung 20s ko, yun Oo. ang ipapractice ko. Hindi pala ako naging present masyado dun sa mga Hindi ka nakafocus. Yes, kasi nga, ang isip mo is, ang dami mong Yung next. tuhog mo in a Oo. day. Diba? Usong-uso mga tuhog. Correct, diba? In a day. Lalo yung panahon ng mga way back 2000, diba? Tuhog is talaga Diba? life. Pag hindi ka kumilos, nga. Oo. Diba yung mga ganong aspeto? Correct. Pero yun nga, mas nai-enjoy mo na ngayon yung ganitong career. Nakaka-enjoy na yung bawat ganap mo, sobrang present ka, sobrang invested ka, sobrang, parang feeling ko first time uli. First time yung premiere night kagabi, parang Oo. feeling ko, bumalik ako nung unang premiere night ko na Oo. feeling. Bumalik kagabi. Wow. Tapos sabi ko kay Pepe, natitiri-eyed ako si Pepe. Ako nga rin, natitiri-eyed eh. Oo. Sabi ko, pero nakakaya, wag tayo mag-iyakan dito. Kasi comedy to, baka isipin naman nila, ano ba to? Ano drama ba to? Correct, diba? Oo, natitiri-eyed kami kagabi. Siguro dahil nga siya first, parang ano niya. Oo. Tapos ako naman first, ang bumalik sa akin is yung unang-una kong mga premiere night noon, nung bagets ako. Nag-flashback. So feeling kumbaga. bagets ako kahapon. Lalo na sa SM Mega Mall yan. Oo, di ba? Kung saan Parang ginaganap ang mga mga premiere. Usually naman eh. So parang Diba? talaga nakaka-reminisce. Miss Tony, how is it working with Direk Fifth Solomon? Parang kasama ko si Alex. Ganun. Talaga po? Oo, kasi di ba best friend sila Speaking ni of Alex? Fifth, yung magkakapatid na yan, sobrang close din sa amin yan. Maliliit pa yung mga yan. MBC days Hindi din. nga. Diba? Talaga. Yung mga ganun, yung mga dati-dati pa. Yes. Yung mga ganung araw, si Charies, yung dalawang kambal. Oo, hindi pa nga 4th and 5th sila, Oo, di ba? Kasi kambal sila. Yes. So parang yung mga ganung aspeto, kaya nakakatuwa lang. Na director na siya, no? Oo, na I can't believe na sabi ko, oh my gosh, ang laki na nung inano niya. Pero yun talaga, ang ano niya pala talaga, dream maging director. Even before, tinaray lang niya yung pag-artista dahil sa PBB. Pero ang tinig pa lang niya yung mga course, Oo. nag-masters pa siya, directing talaga. Ang galing, diba? Kaya, Tapos si Charis, mamayagpag na sa yes, career sa din sa Seven, no? Seven. Ang galing nilang magkakapatid. Correct, Si Fifth, ang galing dito sa pelikulang to. Ang galing. Nagmukhang bagets yung pelikula dahil bagets yung director. Yung atake. Napansin nga natin yung kulay nung movie nyo, Miss Tony. Oo. Parang ang sarap sa ang sarap sa mata. Pang bagets. Oo, pang bagets. Parang naka-filter sa Instagram. Oo, ang parang cute ganon. nga, ang galing, di ba? Yung atake mo, Gen Z din. Ang peg. Dahil yan kay Fifth. Dahil syempre kasi bagets na, di ba? Hindi Oo. naman natin inaano yung mga talagang veterano na, di ba? Pero syempre yung touch na, ba't ka natawa? Grabe sa baka veteran. Hindi, yung mga veterano na tipong syempre iba din yung touch ngayon ng mga Oo. kabataan. Tsaka mas fresh yung ano nila. Oo, Yung ideas. Yung ideas. nakakatuwa. Kaya for sure itong Sassy Girl, may kakaibang touch na naman ito ng pagka millennial Gen Z na ang peg na Oo. atake. Fresh yung treatment, yung mga eksena. Oo. Pero yung pinaka-core ng Oo. pelikula, as Ganun. is Yung dun sa story pa original. din. Hindi binago. Ang Nakakatuwa. galing. Diba? Uy, nakakatawa. Bitin tayo sa oras, Mare. Oo nga diba? Alam, pag-usap si Tony, parang dapat 1 oras. Oo. Ganyan. Oo nga. Anyways, Tony, ayan, promote ka na. Iimbitahan natin ang ating Oo. mga pangga na nakikinig Bitahin ulit sa atin natin at sila. nanonood via our social media platforms. Ay mga pangga, iniimbitahan ko po kayo bukas na po showing nationwide. Nakakatuwa, nationwide ang My Sassy Girl. Kasama ko po si Pepe Herrera, directed by Fifth Solomon under Viva Films and Tin Can. Yung pelikulang minahal nyo noon at
kiniligan nyo noon, binigyan buhay po namin ngayon. Sana maibigan nyo at suportahan po natin ang pelikulang Pilipino. Yeah, so suportahan natin yan. Correct. Diba? Kaya wag nyo kakalimutan, bukas kung wala kayong mga gagawin, ayan, mapapanood nyo yan sa lahat ng sinihan nationwide. Ay, ano tayo lunch date tayo. Day, tomorrow. Thank you. Papanoorin natin. Yes. Tandaan mo, pag ganyan may sinusuportahan kami, hindi kami nangihingi ng ticket, babayad Wow. kami. Oo, to ganon. suporta. Thank you. Di ba? Oo. Bakit doon nakarang MMFF, hindi kami nangingi ng ticket, nagbayad kami. Wow. To support Ganun them. sumuporta sa pelikulang Pilipino. Naman. Thank you. Siyempre, tsaka ikaw pa ba? Thank you. Hindi pa, alam nyo po, pag sinusuportahan nyo ang mga local Philippine movies, ang sinusuportahan nyo talaga yung mga manggagawa, yung production team. Tama. Yung mga gaffer namin, Oo. yung mga crew. Tama. Kasi pag sumuporta po kayo, may next project sila. Correct, diba? Yes. Kahit paano para magtuloy-tuloy Tuloy yung pa. trabaho nila. Well, anyways, we wish you well. Thank you. Ayan, Tony, kung meron ka pang mga gustong i-promote in the future, alam mo na, bukas ang Energy FM at ang Thank Baklitas. you. Yan, sa inyong Baklitas. dalawang magkapatid at syempre sa iba pang mga artists Sa na gusto din pelikula ni mag-promote. upcoming movie po ni Direk Paul, yung The Fisher. Yes. Yes, sana pang- makapag-promote po siya dito. Correct, diba? Pang matalinuhan yun Oo, talaga. Mga okay pang lang na, film wag ka- festival. Ay, may bibit-bitin kami ditong dictionary. Oo, di ba? Oo, paano ka? Salitaan nyo siya ng mga gay lingo. Tignan natin kung Oo, makasabay siya. maintindihan. Maintindihan kaya niya yun? Ita-challenge natin yan, diba? Oo. Mali mo naman, diba? But, hindi, seriously, diba? Kahit sa project din ni Direk Paul, Thank welcome you sa dito movies. sa Energy Oo. FM. Yes. I diba? think everyone is welcome Yes. in Energy Naman, FM. Yes diba? po. Para masaya lang ang life. Yes. So anyways, ayan, bitin man ang oras, pero kahit paano nagsaya, alam mo yun, nag-throwback lahat. Ang dami namin kaagad pinag-usapan ni Tony, diba? Na nakakaloka. Well, anyways, ayan, dahil may susunod pa tayong programa at super OT na. Ng bonggang-bongga. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako po yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitas! Woo! 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 At ito na, Tony. Pag sinabi wag mo sabihin radyo, sabihin mo ikaw yung Energy. Okay, go. Diba? Ulitin natin. Mga pangga with Tony Gonzaga. Tomorrow po yan. Sassy Girl. Ayan, sa mga sinihan nationwide. Pangga. Ayan, kayo patuloy pa rin pong nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy!